Mapagpalang umaga po sa bawat isa. Purihin po ang ating Diyos. Hallelujah. Kamusta po ang bawat isa? Mapagpalang umaga po muli sa bawat isa, lalo't higit po sa ating Panginoon. At ang ating pong morning devotion ay nagmumula po dito sa Door of Faith Church, Ajman, United Arab Emirates, sa pangunguna po ng Pastor Raymond Viudes at ganun din po ng aming supervisor, Pastor Joel Mazaredo. Muli, isang mapagpalang umaga po sa mga bagong katutunghay lamang po. Purihin po ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Hallelujah. 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 Sige po, tayo po bago mag-umpisa na tayo po ay mag-aral ng kanyang salita. Tayo nga po muna ay umawit ng isang awitin para sa ating Panginoon. Gawin nga po natin itong panalangin. Ang bawat liriko po ay panalangin para sa ating Panginoon. Hallelujah. Kung alam nyo po, yung awiting sa aking pagsunod, ay ako po inyong sabayan saan lugarin man po tayo naaandoon. Hallelujah. Hallelujah. Buong buhay, aking alay, kahit hirap ang kamtin, masunod lang ang inyong salita, puso ko'y nakalaan. Ako'y lumalapit, dumudulog sa inyo, tulungang magtiwala at maging tapat upang makamit pangakong buhay na walang hanggan. Sa aking pagsunod sa inyo, Panginoon, mga pangarap ay aking lilimutin. Pag-ibig o sariling bayan ay iiwanan, mabigyan lang ng kasiyahan ang tumubos sa aking buhay. Hallelujah. Minsan pa nga po sa umpisa, hallelujah. Glory, hallelujah. Buong buhay, aking alay, kahit hirap ang kamtin, masunod lang ang inyong salita, puso ko'y nakalaan. Ako'y lumalapit, dumudulog sa inyo, tulungang magtiwala at maging tapat upang makamit pangakong buhay na walang hanggan. Sa aking pagsunod sa inyo, Panginoon, mga pangarap ay aking lilimutin. Pag-ibig o sariling bayan ay iiwanan, mabigyan lang ng kasiyahan ang tumubos sa aking buhay. Sa aming pagsunod sa inyo, Panginoon, mga pangarap ay aming lilimutin. Pag-ibig o sariling bayan ay
Mabigyan lang ng kasiyahan ang tumupos sa aking buhay. Mabigyan lang ng kasiyahan ang tumubos sa aking buhay. Hallelujah. Hallelujah. Glory to you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, O Diyos, tunay nga, Panginoon, sa aming pagsunod. Buong buhay po namin iaalay sa inyo lamang, Panginoon. Dahil kayo po yung Diyos na tapat at dakila, na karapat dapat po na mabigyan ng buong pusong papuri, ng buong buhay na pagdakila at pagluwalhati, Panginoon. Hallelujah. Kayo po yung Diyos na tapat na aming pinaglilingkuran, Panginoon. Hallelujah. Kaya sa aming pagsunod, O Panginoon, sa inyo, pangarap namin aming lilimutin, Panginoon. Mabigyan lang po ng kasiyahan kayong tumubos sa aming buhay, Panginoon. Hallelujah. Glory, hallelujah. 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 O aming Ama, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po muli sa panibagong umaga, panibagong pag-asa na ipinagkaloob niyo po sa amin sa araw na ito, Panginoon, sa paggising niyo po sa bawat isa sa amin, sa pagmulat po ng aming mata, isang panibagong blessing, Panginoon. Maraming salamat po sa walang hanggang wagas na pag-ibig niyo po sa amin, sa bawat isa niyong mga anak, Panginoon. Hallelujah. And Lord, sa umagang ito, hallelujah, kami po'y patuloy na dumudulog sa inyo. Kami po'y nagpapalinis, anuman po yung aming mga karumihan. Kami nga po'y inyong pakalinisin sa isip, sa salita at sa gawa, Panginoon. At gawin niyo po kaming karapat-dapat lamang sa inyong harapan, Panginoon. And Lord, bigyan niyo po kami ng puso at kaisipan na bukas po sa inyong mga salita at handa po na maisapamuhay, na maipasok, magrema ito sa aming mga puso't isipan at sa aming buhay, Panginoon. Hallelujah. And Lord, apart from you, tunay nga po, O Diyos, na wala po kaming alam, wala po kaming kakayahan, kaya naman patuloy po naming idinadalangin ang patuloy niyong pagsama, Panginoon, sa aming pag-aaral ng salita ninyo, at malaya pa rin po kayo makapangusap kung ano pong nais niyong mensahe ang inyong ibigay sa bawat isa niyong mga anak. Hindi man po kami magkasama-sama physically, pero kami po, Panginoon, na isa sa isang espiritu niyo lamang, Panginoon. Kaya malaya pa rin po ninyong maipangusap anumang mensahe ang nais niyo sa bawat isa, at nais po namin na maranasan ang inyong kapangyarihan, Panginoon, sa pamamagitan po ng inyong mga salita, O God. And Lord, anumang gawa ng kaaway sa oras na ito, ay sinasaway po namin ito sa pangalan niyo, Panginoong Jesus, ay hindi po makakakilos. And Lord, dalangin ko po, O Diyos, tago niyo lamang po ako sa inyong likuran, langisan niyo po ang aking labi, at gawin niyo lamang po akong daluyan, tungtungan ng inyong mga salita, Panginoon, at tanging ang kaluwalhatian niyo lamang po ang makita sa pag-aaral namin ito, Panginoon. Tanging ang mga salita niyo lamang ang masambit, Panginoon. Muli, O Diyos, ito pong aming sama-samang dalangin, Ama, sa tanging pangalan po ng inyong anak na si Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas at ng Banal na Espiritu. Amen. Hallelujah. Purihin po ang ating Diyos. Muli, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa, lalo't higit po sa ating Diyos. Sa mga bago pong nakatunghay, ang ating pong morning devotion ay nagmumula po dito sa Door of Faith Church, Ajman, United Arab Emirates, sa pangunguna po ng Pastor Raymond Viudes at ng supervisor po na si Pastor Joel Paul Mazaredo. Muli po, mapagpalang umaga. At ngayong umaga po, tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Purihin po ang Panginoon. At ang ating pong pag-aaralan ay nagmumula po sa aklat ng Tito, chapter 1, verses 10 to 13. Hayaan niyo po akong basahin sa inyo, at kung kayo naman po ay may mga banal na kasulatan or kayo po ay mga may mobile Bible app, samahan niyo nga po ako magbukas sa aklat po ng Tito, chapter 1, verses 10 to 13. Ganito po ang sinasabi. Sa verse 10, sapagkat marami ang hindi naniniwala sa aral na ito, lalo na ang grupong ipinipilit na magpatuli ang mga mananampalataya. Walang kabuluhan ang kanilang mga sinasabi at mga mandaraya sila. Sa verse 11,
kinakailangang pigilan sila dahil nanggugulo sila sa mga sambahayan sa pangangaral ng mga bagay na hindi naman dapat ituro para lang kumita ng salapi. Sa verse 12, isa mismo sa kanilang mga propeta ang nagsabi, ang mga taga-Krete ay sinungaling, asal hayop, at mga batugang matatakaw. At sa verse 13, tama ang kanyang sinabi, kaya mahigpit mo silang pagsabihan upang maging wasto ang kanilang pananampalataya. Purihin po ang ating Panginoon sa kanyang mga salita. Hallelujah. Kaunting introduction lamang po or background po sa ating binasa. Ano po? Si Pablo po at si Tito ay nagpunta po sa isang isla na ang pangalan po ay Creta. Ano po? Upang sila ay mapasimulan ang gawain at magplant ng mga churches doon. Eventually po nang si Pablo ay lumisan sa Creta upang magtungo sa ibang bayan at muling magpasimula ng iba pang gawain, iniwan niya po si Tito roon. Ano po? At ini-encourage niya si Tito na ipagpatuloy ang pagde-develop ng leaders na siyang mag-i-encourage naman pong magdisiplina at magturo sa mga bagong mananampalataya. Ngunit si Tito naman po ay nakaharap sa problema nung naiwan siya doon sa Creta. Ang mga tao po na na-convert sa pagiging Kristiyano ay mga nagsipagtalikod po at ino-oppose po sila at pinagwiwikaan sila ng mga bagay na hindi maganda. Pinagsasalitaan po sila ng hindi maganda dahil sa kanilang pananampalataya. Kaya naman po, sinulatan ni Tito si Pablo tungkol sa mga problemang kanyang kinakaharap. At tumugon nga po si Pablo sa sulat nga po na nagsasabi katulad po ng ating binasa kanina po sa talata po ng Aklat ng Tito, chapter 1, verses 10 to 13. Ano po? Ano pong sabi? Ano po yung tugon muli? Muli ko pong basahin sa inyo. Ano pong tugon muli ni Pablo sa sulat ni Tito? Sapagkat marami ang hindi naniniwala sa aral na ito, lalo na ang grupong ipinipilit na magpatuli ang mga mananampalataya. Walang kabuluhan ang kanilang sinasabi at mga mandaraya sila. Kinakailangang pigilan sila dahil nanggugulo sila sa mga sambahayan sa pangangaral ng mga bagay na hindi naman dapat ituro para lang kumita ng salapi. Isa mismo sa kanilang mga propeta ang nagsabing ang mga taga-Krete ay sinungaling, asal hayop, at mga batugang matatakaw. At tama nga ang kanyang sinabi, kaya mahigpit mo silang pagsabihan upang maging wasto ang kanilang pananampalataya. So ito po yung naging tugon ni Pablo. Ano po? At alam niyo po mga kapatid, in other words, sinasabi po ni Pablo na ang mga tao ay may sasabihin talaga sa atin bilang mananampalataya. Kukwestiyonin talaga ang ating pananampalataya at maging ang ating pagsunod sa ating Panginoong Hesus. Ano po? Tinitingnan nila yung ating pamumuhay lagi. Hinahanapan lagi nila tayo ng kamalian upang makwestiyon yung ating pananampalataya. Ano po? At madali silang makapagbigay kaagad ng conclusion sa atin. Sino po ba mga kapatid yung nakaranas ng ganoon? Ano po? Yung bilang Kristiyano tayo po ay lagi na lang hinihintay ng iba or ng sanlibutan ng mga hindi mananampalataya na tayo ay magkamali. Ano po? Ang dali po para sa kanila na magbigay agad ng conclusion sa atin. Halimbawa, ay ano ba naman yan? Kristiyano pa naman yan, born again pa naman yan, ba't ganyan ang ugali? Mapag-imbabaw. Ano po? Ngunit ang sabi nga po ni Pablo, kung mayroong kaunting katotohanan sa kanilang sinasabi, don't get defense. Instead po, take a look at your heart. Tingnan po natin yung ating puso. Ano po? Tingnan natin yung puso. Ang Panginoon po ay hindi naghahanap ng perpektong Kristiyano. Alam na alam po natin yung mga mananampalataya. Ang ating Panginoon ay never naghahanap ng perpektong Kristiyano, kundi ang nais po ng Diyos ay yung authentic, yung bona fide, yung genuine, na talagang totoong Christian ka sa puso. Ano po? Tumitingin po ang ating Diyos sa mga Kristiyano na willing po to do a heart check.
Yung sinisiyasat po, yung puso, doon po tumitingin ang ating Panginoon. Ang mga Kristiyano po na tinitingnan ang maaaring pagkakamali sa kanilang sarili at nagkakaroon po sila ng necessary adjustment upang maitama ang mga pagkakamaling iyon. Ano po, actually, we all fall short naman po of the kingdom of God. Wala nga pong perfectong Kristiyano, di po ba? Ngunit kung tayo naman po ay willing na magkaroon ng adjustment to bring our hearts in a relationship with God, wala po tayong dapat ipag-alala sa sasabihin ng ibang tao sa atin. Sabi nga po sa unang Samuel, chapter 16, verse 7, hayaan niyo pong basahin ko po sa inyo. Sa unang Samuel chapter 16 verse 7, pero sinasabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tingnan ang tangkad at ang kakisigan niya dahil hindi siya ang pinili ko. Hindi ako tumitingin na gaya ng pagtingin ng tao. Ang tao'y tumitingin sa panglabas na kaanyuan, ngunit ang tinitingnan ko'y ang puso. Mga kapatid, ang Panginoon po ang nagsasalita dito. Ano po? Sinabi niya kay Samuel yan, sa puso nakatingin ang Panginoon. Ano po? Ngayon mga kapatid, tingnan natin kung paano maging authentic Christian. Kung paano ba talaga yung maging totoong Kristiyano. Meron po tayong dalawa dito. Una po is set inner integrity as your goal. Or set inner integrity as our goal po. Ano po? Kapag sinabi po kasing integrity mga kapatid, it's not about our recognition or reputation. Ano po? Hindi about po sa mga nakukuha nating mga recognition or yung reputasyon natin. It's about what's going on within us or it's about what's going on within you. Ano po? Ano ang nangyayari sa kalooban natin? Ano yung nangyayari sa kalooban mo? Ang recognition po at reputasyon ay nangyayari kapag nakabukas po ang ilaw at nakikita ka ng mga taong nakapaligid sa iyo. Samantalang sa kabilang banda, ano po, ang integridad naman po ay nangyayari kapag nakapatay ang ilaw. Kung ano yung nangyayari sa inner chamber of your heart, kahit walang taong nakatingin. Amen po ba? Ulitin ko po, yung recognition at yung reputasyon po ay nangyayari kapag nakabukas ang ilaw at nakikita tayo ng mga taong nakapaligid sa atin. Samantalang ang integrity naman po, nangyayari yan kapag nakapatay ang ilaw. Kung ano talaga, ibig sabihin kung ano talaga yung nangyayari sa inner chamber ng ating mga puso kahit walang taong nakatingin sa atin. Amen po ba? Sabi nga po sa unang Salmo chapter 15, verses 1 to 2. Panginoon, sinong maaaring tumira sa inyong templo? Sino ang karapat-dapat na tumira sa inyong banal na bundok? Sumagot ang Panginoon, ang taong namumuhay ng tama, walang kapintasan at taus-pusong nagsasabi ng katotohanan. Kaya sino daw po yung maaaring tumira sa templo ng Panginoon? Sino daw po yung karapat-dapat na tumira doon sa banal na bundok? Ang sagot po ng Panginoon, ang taong may namumuhay ng tama, yung may integridad at nagsasabi ng katotohanan sa kanyang puso. Amen po. Matetest po ang integrity ng isang tao or matetest po ang integrity natin kapag po tayo ay kadalasan sa mga nasa sitwasyon na tayo'y nape-pressure, yung nahihirapan tayong gumawa ng mga choices. Di po ba? Doon matetest yung integrity natin. Pag nasa sitwasyon tayo na mayroong paghihirap na may mga choices na kailangan nating pagpilian, na pagdesisyonan, ano po? Mga kapatid, integrity means integrated. Integrity means integrated, ibig sabihin po buo. Hindi kalat, hindi sabog. Sabi nga po sa definition ng integrity, it comes from a word integer, means one. Isa ang bawat aspeto po ng buhay mo ay iisa. Ang paniniwala, ang emosyon, ang ating judgment, ang ating analysis ay magkakatugma po o iisa o sumusunod.
Iisang katauhan lamang po iyon at iyon po ay ikaw. Buo ka. Kaya nga di po ba sabi nga po sa Proverbs o sa Aklat ng Kawikaan, mapalad ang tao na hindi nila kalaban ang kanilang sarili. Hindi yung sarili po niya ang kumukontra sa kanyang kapwa o sarili. He is a man of integrity. Kaya kung minsan kasi may mga bagay na ito ang dapat mong gawin, pero ito naman yung gusto mong gawin. So kung ganun na, ito yung bagay na dapat mong gawin, pero ito naman yung gusto mong gawin, hindi ka integrated. Hindi po buo. Di po ba? O kaya naman other times po, may mga bagay na hindi mo naman dapat gawin, pero yun yung ginagawa. Amen. Nagigets po ba natin? Nagigets niyo po ba? Nakadalasan kasi ay sinusukat natin ang tagumpay ng recognition sa financial status at dumaraan tayo sa anumang daan para lang makarating doon. Yan po yung kadalasang sinusukat natin sa tagumpay, sa recognition. But the real level, mga kapatid, the real value of life will be found within you. The real value of life will be found within us, within ourselves, mga kapatid. How you respond, how we respond to those incidents po will shape our reputation and integrity. Amen po ba? The real value of life will be found within you, kapatid. How you respond to those incidents will shape your reputation and integrity. Ang una po sa listahan ay ang dishonesty or yung lack of integrity. Kung ang kumpanya po, halimbawa sino po ba yung nagtatrabaho dito? Ano po? Kung sa kumpanya po, halimbawa ay naniniwala sa isang empleyado na wala siyang integrity, kahit pa po anong gawin nung tao nung empleyado na yon na positibo, na napakagaling niya, well experienced, as in napakagaling, pero kung wala siyang integrity, ano po, lahat ng kanyang positibong katangian ay baliwala lamang. Ano po, kahit na magaling siya sa skills, kahit na productive, kahit matalino siya, pero kung wala siyang integridad, lahat ng ito'y meaningless po, mga kapatid. So, set our inner integrity as our goal. Amen po ba? Ganon din po sa atin bilang mga Kristiyano. Bigyan ko pa po kayo ng halimbawa, mga kapatid. Meron po ako, halimbawa dito, meron po akong 100. May 100 pesos po ako dito sa aking kamay, sa aking kanang kamay. At ito po ay nilukot-lukot ko na, nilamutak ko, tinapak-tapakan ko, dinumihan ko, ano po. At tapos, kung ibibigay ko po ito sa inyo, itong 100 na nilamutak ko, nilukot ko, tinapak-tapakan ko, tatanggapin nyo pa rin po ba ito kung ibibigay ko sa inyo, yung 100 na tinapak-tapakan ko? Of course po, tatanggapin nyo pa rin. Bakit? Kasi hindi naman po nawala yung value. 100 pesos pa rin po siya. Pero, kung ito namang nasa kaliwa ko ay peking 100, kahit plansyahin ko yan, kahit ilaminate ko yan, kahit magandang pagkakalaminate ko pa yan, i-cover ko pa yan, ano po, do you think ang value po ba nito ay katulad ng 100 na nilukot-lukot ko? Di po ba hindi? Kasi counterfeit lang siya, peke po, kopya lang, at wala siyang value. Bakit? Because it lacks integrity, it lacks of integrity. Amen po ba? Kaya, minsan mga kapatid, we wonder kung ilang mga Christian din ang mga counterfeit Christian, yung mga peking Kristiyano na sa pangalan lang, tinatawag lang na Christian. Everything on the outside looks good but lacks integrity on the outside din. Yes, maganda nga pong tingnan, pero wala namang pong integridad. Sabi nga po sa aklat ng Mateo, chapter 23, verses 27-28. Samahan niyo po ako magbukas. Mateo chapter 23, verses 27 to 28. Nakakaawa kayong mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, kayong mga mapagkunwari.
Katulad kayo ng mga libingang pininturahan ng puti at magandang tingnan sa labas, pero ang nasa loob ay puro kalansay at iba pang maruruming bagay. Ganyan-ganyan kayo dahil kung masdan kayo ng mga tao'y parang tama ang ginagawa ninyo, pero sa loob ninyo'y puno kayo ng pagkukunwari at kasalanan. Hallelujah! Ang ating pong puso ay kinakailangang maging malinis from the inside and out, mga kapatid. Kung tayo ay namumuhay or mamumuhay sa buhay na nais ng Diyos para sa atin, kinakailangan nating linisin ang mga karumihan o anong bagay man po ito that will dishonor God. Ano po? Hindi maaari pong magsimulang baguhin tayo ng Panginoon if it is in the first place wala naman po siyang lugar para sa atin. Kaya magsimula po nating saliksikin ang ating sarili at magkaroon po tayo ng willingness na i-confess po natin sa Panginoon ang mga bagay na ating pinanghahawakan o yung mas inuuna natin. Ano po? Na kailangan talaga unahin natin ang Panginoon. So ano po yung pangalawa para malaman po talaga natin na genuine yung ating Christian, pagiging Kristiyano? Live by convictions, not beliefs. Magkaroon po ng paninindigan, hindi lamang po paniniwala. There's a big difference po between conviction and beliefs. Kapag sinabi po kasing beliefs, mga kapatid, o paniniwala, ito ay yung ipinamumuhay sa ngayon, ngunit kapag sinabing conviction o paninindigan, ito po iyon ay yung willingness, na mga yapak mo ay nais mong iwan. Yung mga dati mong buhay ay nais mong iwan. At ang legacy po ay maiiwan dahil sa iyong conviction. Yung mga dating ikaw ay maiiwan yun dahil yung conviction sa'yo. At syempre, kapag ang ating conviction po ay nakabase sa salita ng Diyos, our convictions are eternal. Amen po ba? Kung ang ating pong conviction, syempre, ay nakabase sa salita ng Diyos, our convictions are eternal. Sabi nga po sa aklat ng Salmo chapter 119, Salmo chapter 119 verse 160, tapos tatalon po tayo sa 165. Sabi po sa 160, totoo ang lahat ng iyong salita at ang iyong mga utos ay makatuwiran magpakailanman. Maging payapat, tiwasay ang kalagayan ng mga umiibig sa inyong kautusan at sila'y hindi mabubuwal. Amen. Ang beliefs po o paniniwala ay madaling bilhin at ibenta. Kapag tayo po ay nasilaw na sa iba't ibang bagay, interest or yung mga subject, mababago po ang ating paniniwala. Kung minsan pa nga, merong katapat na presyo kung ano ang ating pinapamuhay o paniniwala Di po ba? Pero kapag ang conviction, kahit anong presyo pa ang itapat sa iyo, kahit ano pang iharap sa iyo, kapatid, ay hindi ka matitinag. Kaya mga kapatid, live by convictions, not beliefs, not by beliefs. At kapag tayo po bilang mga Kristiyano ay hindi firm ang ating conviction, people may view as hypocrite. Kung tayo po bilang mga Kristiyano, kung hindi po talagang matatag ang hindi firm yung ating conviction, ang makikita sa atin ng mga tao ay hypocrite tayo. Mapag-imbabaw lang tayo. Di po ba? Sa katunayan, alam naman po natin ang salitang hypocrite ay galing sa salita ding Griego nang ibig sabihin ay stage or actor or artista. Na artistang gumaganap ng iba't ibang role, na nagpapalit ng maskara, Kaya mga kapatid, meron din tayong tendency na magsuot ng iba't ibang maskara kapag mababaw ang ating paninindigan. Pwede kang magsuot ng ibang maskara sa araw ng linggo, sa araw ng panambahan. Pwede ka rin magsuot ng ibang maskara kapag ikaw ay nasa iyong trabaho o nasa iyong tahanan. Maaaring ibang maskara yung isuot mo. Di po ba? Maaari sa ganito ang posisyon at pananaw po ng isang bagay, pero makalipas po, ng ibang taon, iba na naman yung posisyon mo.
So kung tayo po ay sumusunod lamang sa flows or agos, pretty soon po darating ang panahon, hindi mo na alam kung nasaan ka talaga sa Panginoon. Di po ba? Hindi mo na alam kung nasaan ka. Kung ikaw ay susunod na lang sa agos. Kaya mga kapatid, we live in a soundbite society na ang mga tao po ay mas madaling paniwalaan ang mga sabi-sabi kaysa po sa katotohanang may sistema sapagkat wala silang panahon at paninindigan na alamin ang katotohanan na ito. Di po ba? Sa panahon ngayon, makita lang sa social media naniniwala na. Di po ba? Ang mga tao po kasi ngayon ang mga tao ay malamang natanggapin ang tolerance, diversity, ang feeling good kaysa sa judgment, discernment and righteousness. Sa ngayon po, people are more focused on temporal security than eternal securities. Amen po ba? Mas nakafocus na ngayon sa mga temporal security po ang mga sanlibutan. Minsan nga po may mga Kristiyano din ganun kaysa po sa eternal securities. Kaya nga madalas po na sinasabi natin, never sacrifice big thing to small things. Kung minsan ang mga malalaking bagay ang ating nasasakripisyo at pinipili natin, malalaking bagay kadalasan ng ating sinasakripisyo at pinipili natin yung mga maliliit na mga bagay na naririto just to justify para lang po masatisfy kung ano yung meron tayo sa ngayon. Di po ba? Hindi po dapat ganun mga kapatid. Kaya titingnan natin na mas malaking benefits po na naghihintay sa atin ay kung yung ating paninindigan ang katotohanan ng ating pinaniniwalaan na ipinangako sa atin ng ating Panginoon. Amen po ba? Kaya bilang Kristiyano po, tumingin po tayo, let's focus sa eternal securities. Kaya po yung dalawa mga kapatid, na sa puso nakatingin ang Panginoon, alam natin yan, ngayon ay paano po natin matitingnan na paano ba yung magiging authentic Christian. So ang una po is set inner integrity as your goal at yung pangalawa naman po ay live by convictions, not by beliefs. Amen po ba? At hayaan niyo po akong magtapos sa Aklat ng Salmo, chapter 1, verses 1 to 6. Hayaan niyo pong basahin ko ito sa inyo. Dito po tayo magtatapos sa Aklat ng Salmo, chapter 1, verses 1 to 6. Mapalad ang taong hindi namumuhay ayon sa payo ng masasama o sumusunod sa mali nilang halimbawa at hindi nakikisama sa mga taong nangungutya. Sa halip ay nagagalak siyang sumunod sa mga aral na mula sa Panginoon at araw-gabi ito ay kanyang pinagbubulay-bulayan. Ang katulad niya ay isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng sapa na namumunga sa takdang panahon at hindi nalalanta ang mga dahon. Magtatagumpay siya sa anumang kanyang ginagawa. Ngunit iba ang mga taong masama. Sila'y parang ipa na tinatangay ng hangin. Parurusahan sila ng Diyos sa araw ng paghatol at ihiwalay sa mga matuwid sapagkat pinapatnubayan ng Panginoon ang mga matuwid, ngunit ang buhay ng taong masama ay hahantong sa kapahamakan. Amen. Hallelujah. Purihin po ang salita ng ating Diyos. Nawa po ang bawat isa ay nakuha po ang mensahe ng Panginoon sa araw na ito. So, lagi po nating saliksikin ang ating mga puso. Tingnan po natin yung ating integrity sa pagsunod po natin sa ating Panginoon bilang tunay na Kristiyano at mananampalataya. Tingnan po natin nasaan na ba tayo sa ating Diyos at mamuhay po tayo na may conviction. Hindi lang po sa mga beliefs or sa mga paniniwala lamang, kundi sa conviction po na nakabase po sa salita ng Diyos. Hallelujah. Purihin po ang ating Diyos. Tayo po ay manalangin.
Oh, hallelujah. Hallelujah. Glory to you, Jesus. Hallelujah. Maraming salamat, O Diyos, sa inyong mga salita, sa inyong mensahe sa gabi, sa umagang ito, Panginoon. Hallelujah. Tunay nga pong karapat dapat kayo na mapapurihan, karapat dapat kayo na mapasalamatan, Panginoon. Hallelujah. Salamat po sa ibinigay niyong mensahe sa bawat isa at loobin niyo po, Panginoon, na ang bawat isa po ay nakuha ang inyong mensahe sa oras na ito at hindi lamang po aming narinig at hindi po namin mai-stop lamang sa aming mga sarili, kundi maisapamuhay po namin ito sa araw-araw, magrema po ito sa aming mga puso't isipan, at ma-share din po namin ito sa aming mga mahal sa buhay, ma-share din po namin ito sa sanlibutan, Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Muli, O God, patuloy na palawakin niyo po at palakasin at palalimin pa ang aming pananampalataya sa inyo habang kami po ay lumalakad sa katuwiran patungo sa inyo, Panginoon, sa mundong ito, O God. Hallelujah. And Lord, dinadalangin ko rin po sa inyong mga anak na nakatunghay dito sa live na ito at sa mga makikinig pa po, patuloy nyo nga pong pagpalain sila sa lahat ng aspeto po ng kanilang mga buhay, sampu po ng kanilang mga pamilya, at anuman po yung kanilang mga personal na mga kahilingan sa inyo, kayo na nga po ang bahalang umabot sa lahat ng kanilang mga personal na mga panalangin ng naaayon po sa inyong kalooban. And Lord, sa mga papasok po sa umagang ito, patuloy na pag-iingat po ang inyong igawad sa kanila. Ingatan niyo po sila saan lugarin man po sila magtungo at sinasaway po namin sa aming buhay sa araw na ito, anumang gawa ng kaaway sa amin sa araw na ito, Panginoon, ay sinasaway po namin ito sa pangalan niyo, Panginoong Jesus, ay hindi po makakakilos anumang gawa po ng kaaway sa aming buhay sa araw na ito, Panginoon. And Lord, dalangin namin sa aming pagtatrabaho, Panginoon, at sa mga nasa bahay, O God, lahat po na makakakita sa aming Panginoon ay tanging ang kaluwalhatian niyo lamang po ang makita, ang ilaw niyo lamang po ang makita sa aming Panginoon, at gawin niyo lamang po kaming daluyan ng inyong mga salita at gamitin niyo po kaming instrumento na lumawak po at na mapalawak pa po ang inyong mga salita sa sanlibutan, Panginoon. Oh, hallelujah. Maraming salamat, O God, sa oras na ito. Tunay na naramdaman po namin ang inyong pagsama, O God, at nais po namin laging maranasan ang inyong kapangyarihan at malaya pa rin po kayong makakilos at makapangusap sa aming buhay sa maghapong ito. Nais po namin at kami po'y nauuhaw na laging maranasan ang inyong kapangyarihan, O God. Hallelujah. Maraming salamat, O Diyos. Ito po ang aming sama-samang dalangin, Ama, sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Jesus, na aming tagapagligtas, at ng banal na spirito. Amen. Hallelujah. Purihin po ang ating Diyos sa mapagpalang umaga po muli sa bawat isa. Maraming salamat po at hanggang sa muli po, pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. To God be all the glory po.